Tahimik ang loob ng bahay ni na Enteng habang abala ang kanyang ina sa ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya at agad nanlaki ang mga mata sa gulat. Si Rigor ang nasa harap niya. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito at agad siyang napatanong kung ano ang ginagawa ni Rigor sa kanilang bahay. Ngunit walang sagot si Rigor. Tinitigan lamang niya ang babae ng malamig at masama. May anyong may masamang balak. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ramdam ng ina ni Enteng ang matinding panganib kahit wala pang sinasabi si Rigor. Samantala, nag-uusap sina Tanggol, Ramon at ang iba pa nilang kasamahan nang biglang tumunog ang cellphone ni Enteng. Ang kanyang ina ang tumatawag. Nanginginig ang boses nito habang sinasabing nabagok siya at kailangan niyang dalhin agad sa ospital. Hindi alam ni Enteng na sa kabilang linya, hawak ni Rigor ang kanyang ina. May baril na nakatutok sa kanya at pilit lamang itong pinagsasalita. Agad na kinabahan si Enteng at ipinaalam kay Tanggol ang nangyari. Nais siyang samahan ni Tanggol, ngunit mariing tumanggi si Enteng. Para sa kanya, delikado kung sabay silang kikilos. Baka lalo lamang silang matunton ng mga pulis at ng mga taong naghahanap sa kanila. Mabilis na umuwi si Enteng. Pagdating niya sa bahay, tumambad sa kanya ang isang bangungot. Nakagapos ang kanyang ina at si Rigor ay nakatayo sa harap nito. May baril na nakatutok. Halos manginig ang tuhod ni Enteng sa galit at takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mabilis at malakas si Rigor. Tinulak siya nito at mariing sinabi ang kapalit. Ang buhay ng kanyang ina kapalit ng buhay ni Tanggol, Ramon at ng kanilang mga kasamahan. Lumuhod si Enteng at nagmakaawa. Sinasabing ang kanyang ina na lamang ang meron siya sa mundo. Nangako siyang gagawin ang lahat kahit ipagkanulo ang mga kaibigan, huwag lang mapahamak ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagbabanta, agad umalis si Enteng at muling nakipagkita kina Tanggol at Ramon. Pilit niyang ikinubli ang takot at konsensya sa kanyang mukha habang sinasabing nabagok ang kanyang ina at kailangan ng agarang pera para sa ospital. Wala raw siyang sapat na pera. Habang nagsasalita siya, alam niyang nagsisimula na ang kanyang pagtataksil. Walang kaalam-alam si Tanggol sa tunay na nangyayari. Sa halip, agad niyang pinakalma si Enteng at sinabing huwag na itong mag-alala. Gagawa sila ng paraan para mailigtas ang kanyang ina. Wala nang ibang mapagpilian, kumilos sina Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Pinuntahan nila ang isang jewelry shop at mabilis na pumasok. Maingat silang kumilos, walang sinaktan, tanging mga alahas at ginto lamang ang kanilang kinuha. Para kay Tanggol, ito ay isang desisyong mabigat sa konsensya, ngunit kailangan para matulungan ang ina ni Enteng. Habang abala sila sa loob, napansin ng isa nilang kasama na ang babaeng nakabantay ay palihim na pumindot ng alarm. Doon pa lamang nila napagtantong papalapit na ang panganib. Sa labas, naghihintay si Tanggol sa loob ng sasakyan, nagmamasid sa paligid. Ilang sandali pa, bigla niyang narinig ang malalakas na wangwang ng mga paparating na pulis. Sakto namang palabas na ang kanyang mga kasamahan nang salubungin sila ng mga armadong kapulisan. Itinutok ang mga baril at pinataas ang kanilang mga kamay. Hindi makapaniwala si Tanggol sa bilis ng pangyayari. Ilang segundo lang ang pagitan ng pag-asa at pagkakahuli. Hindi nag-atubili si Tanggol. Nang makita niyang inaaresto ang kanyang mga kasamahan, agad siyang gumanti ng putok. Sumugod din si Ramon, walang takot na pinaputukan ang mga pulis na may tutok sa kanilang mga kasama. Isa-isang bumagsak ang mga pulis sa gitna ng kaguluhan. Sa isang gilid, si Enteng ay nakikipagbarilan din. Kunwari, kakampi pa rin. Ngunit lingid kay Tanggol, si Enteng ang ugat ng lahat, ang dahilan kung bakit sila natunton at nalagay sa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nagsimula na ang isang pagtataksil na magbabago sa lahat. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga pulis
o sa kapangyarihan ni Rigor, kundi laban sa mga desisyong ginagawa sa gitna ng takot at pagmamahal. Ang pananakot ni Rigor sa ina ni Enteng ang naging mitsa ng isang tahimik ngunit mapanirang pagtataksil, isang desisyong isinilang hindi sa kasamaan kundi sa desperasyon ng isang anak na ayaw mawalan ng nag-iisang pamilya. Sa kabilang panig, nananatiling walang kaalam-alam si Tanggol. Patuloy na nagtitiwala at handang isugal ang lahat para tumulong. Kahit pa mabigat na, sa konsensya ang mga hakbang na kanyang ginagawa. Ang pagnanakaw sa jewelry shop na nagsimula bilang sakripisyo para sa kapwa ay nauwi sa madugong engkwentro na naglantad sa katotohanan. May kaaway sa labas, ngunit may mas mapanganib na bitag sa loob. Sa gitna ng putukan, sigawan at pagbagsak ng mga katawan, tuluyan nang nabuo ang isang sugat na hindi agad maghihilom. Sapagkat sa likod ng bala at dahas, isang pagkakaibigan ang unti-unting winasak at ang landas ni Natanggol ay tuluyan ng binago ng pagtataksil na hindi pa niya alam. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Kuya, what the hell are we gonna do? Hindi tayo bababa sa pwesto. Hindi desisyon ng NEC ang magpapaalis natin dito sa City Hall. Time is against us. Wala tayong choice. Wala nating magparikada. Padaanin mo ako dahil huhulihin ko yung bukanting tinatago mo. Wala kaming tinatago. Saka ano pakailan mo? Pinoproteksyon ng kulang ang bukol isang dino sa presensya mo. Pulis ka na! Halimaw si Rigor. Babalik at babalik yun. Kaya kailangan makarating na agad si Tanggol. Ako makabalik si Rico. Dito ko siya dinala sa bahay ni Kong Leo. Punta po ako dyan. Gusto ko makita ang kapatid ko. Pag nagpang-abot dito yan, sigurado magkakagulo. Ito sa, magpadala kayo ng unit dito sa bahay ni Kong Leo Moika. Huhulihin natin si Tanggol. Mangyaring mag-like at mag-subscribe upang mapanood ang lahat ng mga episode at upang mapanood sa buong screen. At titigil ang background music ay dapat mag-subscribe at mag-like at maghintay hanggang 7 minuto. Ginagawa mo ba din natin ito? Madam, siyempre, tutulong mo kami sa laban niyo sa NEC. Lalabanan mo natin yan si Tanggol. Tsaka lahat mo naman pagkabigay sa buhay natin. Madam, bakit niyo naman hinayaan makaabot pa dito yung kaguluhang iyan? Dapat noon pala, matagal niyo nang pinatahimik si Tanggol. Masyado niyang epang. Hindi nyo lang alam. Kung nga rin maintindihan ko, ba't hindi mamatay-matay ang salot na yan? Sandy, Basta madam, lagi mo tatandaan. Loyalista kami sa mga gerero. Oo, naku, yung laban mo namin. At kung nasa mo kayo, doon kami. Kung dito kayo, dito lang kami. Kung tatakas naman kayo, sasamahan namin kayo. sino tatakas? Walang tatakas. Hindi tatakas sa mga gerero. Lalaban kami. Tama po, madam. Pero, tama yan na kumakampi kayo sa mga gerero dahil may balik yan sa inyo. Thank you, madam. Hindi nila matatalo ang mga gerero. Hindi nila mapapabagsak ang mga gerero. Patay kung patay. Ano ba kasi nangyari, Tanggol? Guys, na po kami sa tino na. Ikabalik. Mangyaring mag-like at mag-subscribe upang mapanood ang lahat ng mga episode at upang mapanood sa buong screen. At titigil ang background music ay dapat mag-subscribe at mag-like at maghintay hanggang 7 minuto. Alites, ang bilis mo kasi ng mga pangyayari. Pero nung huli, ibinuwi sa Santino yung buhay na para kay Tanggol. Patawarin po ko na. Hindi ko niligtas ang buhay ng kapatid ko. Ako po may kasalanan kapag namatay sa Santino. Tanggol, wag mong sisihin ang sarili mo. Si Rigor, gagawin niya ang lahat. Ginamit niya ang kanyang anak para sa kanyang kasamaan. Tama na, lola mo, anak. Hindi ko na pumatay sa kapatid mo. Alam ko naman kung paano kayo magmahal ng kapatid. Sa kabila ng lahat na naig ang magiging magkapatid ninyo ni Santino. Nagiging mamahal niya sa'yo, yan ang ibahon mo. Tama na. Santino, ayop niya pa
Tanggol, maghinay-hinay ka. Ano man bang mainit sa'yo mga gerero? Ito nga kasama mo. May patong na 100,000 sa ulo nito. Itong si Ramon, kalahating milyon ang patong sa ulo nito. Ay, gaano kalaki ang patong nila sa ulo namin. Hindi nila kami mahuli. Pwede ba? Tama na. Anak, parang awa mo na. Natigil mo na to. Baka mamaya may mangyari pa masama sa'yo. Hindi ko kakayanin kapag may mangyari pa sa'yo. Parang awa mo na, tama na, anak. Hindi maaaring umitunay. Sobra ng kawalang yan ng mga gerero. Grabe niyang minuwal na sa mga tao. Masyado ng maraming buhay ang binuhis. Kinakailangan natin mapatalsikan pwesto ang mga gerero. Lalo na tayo ang nanalo. Tama ka, Tanggol. Napanood namin sa balita, sinabi ng NEC Commissioner na ikaw daw talaga nanalo sa eleksyon. Ikaw ang dapat na nakaupo, Mayor. Hindi si Miguelito. Kunin natin ang City Hall mula sa mga gerero para mabigyan ng hustisya ang lahat ng inabuso nilang mga Manileño. Ayun naman pala eh. Anak, ikaw na yung nanalo. Ba't hindi na lang natin hintayin ang deklarasyon? Tapos itigil niyo na to. Itigil niyo na itong laban niyo sa mga gerero. Marites, kilala mo ang mga gerero. Gagamitin nila ang lahat ng kasamaan. Huwag lamang umupo si Tanggol. Importante, protektahan natin si Tanggol hanggang hindi pa siya nagpo-proflima. Bilang mayor ng Maynila, Madam, tingnan ninyo. Galit na galit ang mga tao sa anti-mag-policy. Sa tulong ng kapulisan Ay, madam, oh. Sabi nila, ayaw pa mga gerero. Talsik na yung mga yan. Sabi ko na isa, si Tanggol daw dapat yung maupo. Tama na. Ano nga yan sa akin? para mapanatili ang kapayapaan ng Sandy, ano ba yan? Nasaan yung troll farm natin? Activated ho yung troll farm natin ko. O, ba't ganyan? Ang dami na ho kasing taong galit sa atin. Hindi na kayang tabunan yung totoong nangyayari. Hindi na natin kayang lagyan ng spin. ng may gustong manira at manggulo Alam mo yung mga yan? sa ating minamahal. Manatapang lang yung mga yan kasi nagtatago sila sa likod ng mga cellphone nila, ng mga computer nila, pero palabasin mo nga si Sandy. Palabasin mo yung mga yan sa bahay nila. Tingnan natin kung may tapang pa yung mga yan pag hinarap namin sila. Dahil pinagbabantaan ang buhay ko, pati na rin ang buhay ng aking pamilya. I have an idea, kuya. Si Victorino, yung inassign ko para hanapin si Tanggol. Maybe we should follow up. Baka nahanap na niya si Tanggol. Wala na si Victorina, patay na. Si Dimagi ba ang makakatulong sa atin? Jeez, si Dimagi ba na naman? Wala na siyang alam kundi pumalpak, kuya. Asa na naman tayo sa kanya? We have no other choice. Umaasa na lang ako sa laking galit niya kay Tanggol. Hindi na tayo pwede magtiwala na lahat ng kapulisan ay hawak natin. Walang matinong kapulisan. Kakampi kay Tanggol, kuya. Nagtatago nga siya sa atin, di ba? Nagtatago siya sa pulis. Meron. May isang pulis. Maraming alam tungkol sa atin at maraming alam tungkol sa'yo. Yung close na security mo. Si Garcia. Magkakampi pala sila. Kuya, paano? Siya ang tumutulong sa pagtatago ni Tanggol. Kaya ang mga kapulisan natin hindi siya mahuli-huli dahil sa kanya. We have to do something about that. Horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Tubig na ko. Tama tayo. Salamat naman na ligtas ka. Nag-aalala ako sa'yo, Enteng eh. Nay, hindi ako mapapahamak ha. Nag-iingat naman kami. Di mo alam ang panahon. Si Santino nga ang bata-bata na pahamak. Pag nawala ka, hindi ko makakaya yung pinagdadaanan ni Marites. Nay, pangako, ho? Ligtas ako, ligtas kami. Andiyan si Tanggol eh. Pinoprotektahan namin yung isa't isa. Gusto kitang makasama ngayong gabi. Magluluto ako ng pansit para may pagsalungan tayo. Bakit, Nay? Ano ba ang question? Enteng, birthday ko. Ay, sorry, Nay. Hindi ko naalala. Hindi kita binate, ha? Sorry. Okay lang yun. Gusto ko makasama ka kahit ngayong gabi lang kasi matagal na tayo. Hindi nagkakasalo. Nay naman, alam niyo naman yung sitwasyon namin ngayon eh. O basta, sa susunod mong birthday, ha? Promise, magsasama tayo, okay? Buhay pa kaya ako nun. Huwag kang magbiro ng ganyan, Nay. O sige, asahan ko yun, ha? Sige. Sorry na yan. Nakikinamay ako sa pagkawala ni Santino. Salamat, Ramon. Sakit-sakit mawala ng pangalawang anak. Ramon, huwag mo pamamayaan na may mangyari kay Tanggol na mapahamak ang anak natin. Hindi ko nakakayanin. Hindi ko hayaan may masamang mangyayari sa anak natin. Alam mo yan. Pero, ang inaalala ko, sa gulo kayo ng Maynila. Hindi ko alam kung ano bang bitag ang ginagawa ng mga gerero para kay Tanggol. Ako ang ama ni Tanggol. Tungkulin kong protektahan siya. Kahit buhay ko ang kapalit. Wag, Ramon. Hindi ko rin kakayanin kapag may mangyari sa'yo, Ramon. Kailangan ko kayong mag-ama. Ipangako pa sa akin na kapag naayos ng lahat, pag nakaupo na si Tanggol bilang mayor, magsasama-sama na tayo. At ipangako pa sa akin, Ramon, na pag nagsama-sama na tayo, hindi na tayo magkakahiwalay. Ipangako mo. Ako. Sa'yo lang ako. At pag napatalsik na natin ang mga gerero, habang buhay na tayo magsasama, ako yan. Pagkalibing po ni Santino, umalis muna kayo ni nanay dito sa Maynila. Magpunta ko kayo ng probinsya. Delikado ho na kayo dito. Hindi titigil ang mga gerero. At hindi sila papayag na matanggal sila sa pwesto. At anong gagawin namin sa probinsya? Magtatago sa mga gerero. Hindi ko masasabi ang kaligtasan nyo na. Ayoko ko kayo madamay. Nagkalat na po ang mga tawa ng mga gerero. Sigurado po, kayo po magiging target nila. Dati na nila kaming pinupuntirya. Pero hindi kami nagpapapi. Iba lang ngayon, Tindeng. Dami-dami na natin kakampi. Tignan mo, dami pumuntang bisita. Bakit tago ka sa mata ni Rico, Tanggol? Na makinig ko kayo sa akin. Hindi ko kakayanin kung pati kayo ni nanay madadamay. Si David, yung kaibigan ko si Owe. Si Lolo. At ngayon naman po si Santino. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa inyong masama. Marami mang namatay sa ating mga kasamahan. Hindi pa rin nawawala ang sigabo ng aming damdamin laban sa mga gerero. Oo nga naman, Tanggol. Sino atras? I don't think so. May mga atraso din sa amin mga gerero, hindi lang naman sa'yo. At baka nakakalimutan mo. Ako ang nagturo sa'yo maging matapang. Wala akong inaatrasan.
Tanggol, kasama mo kami hanggang sa dulo. Hindi kami papatinag sa mga gerero na yan. Ngayon pa, nandito na yung totoong mayor namin. Taong bayan na mag-uupo sa iyo sa City Hall Tanggol. Girigeo! Tinatago ng pulpul na congressman na to, si Tanggol at si Ramon. At ang mga kasama niya, halugugin niyo ang buong bahay. Kapag nakita niyo si Tanggol o ang mga kasama niya, patayin niyo na kaagad. Shoot to kill! That's the order! Arson! Sir, sandali sir. Isipin niyo naman ang burol ni Santino. Burol ng anak mong lulusubin natin. Ginagawa ko to para ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ko. Sir, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo naman ang katahimikan ng pagkamatay ni Santino. Sino ka ba para magsabihan ako? Ako ang hepe dito. Sumunod ka na lang. Mel, bumot! Ilabas niyo si Tanggol at mga puganteng kaibigan niya. Wala si Tanggol dito! Ayaw niyo? Men! Paraan niyo! Aming bisig! Tanggol, nasa na ba sa likod kasama pulupultong ng mga pulis? Ano nga pa sinasabi ko eh? Bakit ikaw? Sige, dito! Paraan niyo! Papatay ko yan! Tanggol! Parang awa mo na. Huwag ka nang lumabas. Sige na, umalis na kayo. Ay! Siya po rin ako dito! Papatay ko yan! Tanggol, tama na. Buksan niyo to! Hindi ka pwede dito, mga ikaw! Buksan niyo! Tama na! Magbabayad din si Rigor balang araw pero hindi ito ang tamang lugar at pagkakataon! Maraming mamamatay Tanggol pag dito kayo nagpanagpo! Papatay ko yan!